panahon natin ngayon, napakarami pong mga magagaling, mga espesyalistang doktor. At hindi po natin binabaliwala iyon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanilang mga buhay. Dahil sila po ay ginamit ng Panginoon, no? Para ang may mga sakit, gumaling, at kung sila ay nagkakamali, matutuluyan. Di ba? Kaya nga ang mga ospital may morgue. Kasi pag nagkamali yung doktor, diretso doon. Pero salamat sa Diyos, as I said, patuloy tayong nananampalataya sa mga naniniwala at ina-appreciate natin ang mga doktor. Pero higit sa lahat, meron po tayong doktor sa mga doktor at ang ating Panginoong Hesukristo. At kung may karamdaman po tayo mga kapatid, anong klaseng karamdaman po yon? Sana po hindi magiging second option ang ating Panginoon. Hindi ba yung tatawag na lang tayo sa Kanya, lumalapit tayo sa Kanya, humihingi ng healing prayer dahil hindi na kaya ng doktor? Pwede ba nating baguhin yun? Bago tayo kumonsulta sa doktor, lalapit muna tayo sa Panginoon. Let us claim the promise of God. Kung siya po ay nagpapagaling ng may sakit, nung panahon ng ating mga unang disciples, yung mga patay kanyang binuhay, hanggang ngayon, available pa rin ang kapangyarihang iyon kung ikaw at ako ay mananampalataya, maniniwala. Kaya hindi natin madalas naranasan ang himala ngayon, katulad noong unang panahon. Dahil every time mayroon tayong sakit, o agad pumapasok sa isipan natin ang ating mga doktor. Agad yun eh. Yung sabi ko kanina, nagiging second option na lang ang Panginoon. As I said, gusto kong lilinawin, hindi po masama ang mga doktor, nakakatulong po sila sa atin. Pero I pray na hindi sila magiging kapalit sa ating Panginoon. Si Jesus pa rin ang ating great healer, ang ating great physician. At kung pinapagaling niya ang mga may sakit noon, hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya ng ating Panginoon. Amen? Pupunta tayo sa doktor. The doctor will just confirm. Wala kang sakit. Amen? Yung kapatid ko po, may growth, may cyst yata, malaki na. At ang sabi ng doktor, kailangan talagang operahan. Kailangang operahan. Sabi ng doktor, operahan, kaya doon sa ospital naka-schedule yung operation niya. Doon po sa operating table, habang naghihintay ng mga doktor, hindi pa nagsisimula ang operation. Gumawa po ng himala ang Panginoon. On that moment, yung growth ng kanyang katawan, I think it's somewhere sa kanyang ovary na malaki na po. Nararamdaman niya may mga liquid na lumabas sa kanyang katawan. Yun pala ay tinunaw na ng Panginoon ang growth na yun. Amen! Hindi natuloy ang operation. Nasa loob na sila ng operating room, ha? Pero my sister, yung kapatid ko, nasa New Zealand ngayon. Pagdating sa prayer, ay grabe. Yun ang dapat magiging member ng intercessors kahit buong araw, hindi napapagod mag-pray yun. Ganon ang ugali ng mga intercessors. Pag ikaw ay nagpipray napapagod ka na ng 20 minutes o 5 minutes na nagpray, hindi pa intercessors yun. Intercessors kasi buong araw, hindi napapagod yun. Yung kapatid ko, habang nandoon, naghihintay sa doktor, nag-claim ng promise. Wala. Nung tiningnan ng doktor, nakita nila yung growth. Lumabas. At saka tiningnan ng doktor. Wala na! Kaya hindi na nabuksan ng kanyang katawan. And do you think that is an accident? Hindi. Ang Panginoon ay gagawa pa rin ng himala sa mga taong may pananampalataya at naniniwala sa Kanya. Kaya sabi niya doon sa isang taong may sakit, if you believe. Kung hindi man tayo gagaling sa ating sakit, hindi dahil sa Panginoon yon.
Nasa atin yon. We don't believe. Kaya sabi ng isang may sakit sa scripture, sabi ni Lord, if you are willing, pagalingin niyo po ako. Ang sabi ni Jesus, yes, I am willing. At hanggang ngayon, willing pa rin ang Panginoon. Amen? Kaya, of course, pupunta tayo sa doktor, but unang-una po, lalapit tayo sa tunay at totoong doktor natin. Siya po ang lumikha sa atin eh. Alam niya. Alam niya. Saan ang problema? Alam niya paano ito tatanggalin. Amen? Kaya sana po, sa lahat ng aspect ng buhay natin, hindi magiging second or last option ang Panginoon. Kahit sa ating mga decision making, all areas, nagagalak ang Panginoon pag palagi natin siyang inuuna. Kahit sa mga love life ninyo, mga young people. Amen? Ang karamihan kasi ninyo, nagkukumahog agad, lalo na pag may nanliligaw, pasok sa standard mo, tall, dark, and handsome. Ayun. Hindi pa nga nangligaw, sinagot na. Grabe ha. Kaya, palpak. Hindi nagpaalam sa Panginoon. Gwapo nga, matangkad. Hindi naman believer. So what? Di ba? Mas mahalaga pa rin ang pananampalataya sa Panginoon. Kung yung kagandahan at kagwapuhan lang, wala. Pag nagiging senior citizen na yan, wala na yan. Hindi na kayang takpan ng cosmetics yan. Amen? Wala. Patawad po, may mga senior citizen tayo dito. Mga senior citizen, alam ko mga may beauty pa rin kayo. Amen? Pero ang hinahanap ni Lord na beauty, hindi yung panglabas. Amen! Puso. Doon tayo eh. Kaya hindi ho tayo mag-regret, magsisisi, ma-disappoint pag si Lord ang inuuna natin. Promise niya yan. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kung nagplano kayo ng magandang kinabukasan, mas lalo na si Lord. Mas lalo na po siya. Nagplano po siya ng maganda para sa inyo. Hindi ka pa isinilang, nakasulat na yung plano niya para sa iyo eh. Amen? Kaya lang, pumalpak tayo dahil palagi natin siyang inuunahan. Doon tayo eh. Hindi tayo marunong maghintay. Kaya palpak, nagkakamali dahil palagi nating inuunahan. Kaya, those who wait upon the Lord, dapat i-renew mo yung strength and you will not be disappointed. Hallelujah. Minsan nagkakamali tayo ng mga desisyon, pero salamat sa Diyos dahil pag bumalik lang po tayo sa Kanya, no? Hindi niya tayo pinagtatawanan. Di ba? Kung tao pa yun, bibuy, buti nga sa'yo dahil ang tigas ng ulo mo. Pero si Lord, hindi. Grabe. Hindi ko kayang, iwan ko sa inyo, pero pagdating sa kabutihan ng Panginoon, hindi mo kayang i-describe. Pinapakita ni Lord ang kanyang kabutihan. Doon pa nga lang sa parable ng naglayas na anak. Grabe, that's a very powerful story na binigay ni Jesus. Kung gaano ka lalim at kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero mo nung naglayas ang anak na yon, araw-gabi naghihintay ang Panginoon. Ang amang yon, which represent our God, nandun palagi nakatambay sa pintuan ng kanyang bahay. Sa malayo nakatingin dahil inaasa na isang araw babalik sa kanyang pamilya ang kanyang naglayas na anak. Grabe si Lord, di ba? Kung tayo noon, hayaan mo yan, matuto yan, matanda na yan. Di ba? Para matuto siya sa buhay. Alam niya, pero si Jesus, ang ating Panginoon, kaya lang wag nating abusuhin. Kasi, although He's merciful, He will judge us. Amen? Ngayon, intro lang yon. Alam niyo, I am very sure familiar tayo sa we are very much aware sa mga pangyayari natin
pangyayari ngayon sa paligid natin. Amen? Mga problema, hindi lang sa Pilipinas, maging buong mundo. If you notice, palala ng palala ang kasamaan. Kaya, maririnig natin sa mga balita, corruption dito, corruption doon, krimen dito, krimen doon, kung ano-ano na lang ang mga nangyayari. At alam ba ninyo, ang pinakasolusyon, mga kapatid, sa problema ngayon, itong problema natin sa community, hindi ang edukasyon. Hindi ang edukasyon. Kasi kung edukasyon ang solusyon sa problema natin ngayon sa corruption o sa anong mga pangyayari sa paligid natin, karamihan sa involved ng corruption, mga professional. Di ba? Itong involved, lalo na sa gobyerno natin. Ito bang involved sa mga malalaking korupsyon na nangyari sa bansa natin ngayon? Mga ordinary people po ba ito? Hindi. Mga taong maraming natapos sa edukasyon. Pero bakit ganun pa rin? Dahil marami silang natapos, marami silang accomplishments, ngunit hindi nagbabago ang kanilang puso. So this morning, I would like to remind you again, kapatid, continuation po ng message natin last Sunday. The gospel, ang magandang balita ng Panginoon, the Word of God, is the only solution para magkakaroon ng tunay na kapayapaan ang ating bansa. Ito ang ating mga leaders. May ilan nga sa kanila, ilang beses na pong na-convict sa kaso. Pero bakit paulit-ulit? Hindi natuto. Bakit? Dahil ang kanilang puso ay hindi nagbago. How many times ikulong mo ang taong yon dahil sa kanyang kasamaan kung ang kanyang puso ay hindi pa rin niya binigay sa Panginoon? Same as usual. Pabalik-balik pa rin yan. Pero kapatid, I would like to remind you again, the only solution na binigay ng Panginoon para po matugunan ang problema natin, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, is the Word of God. The Gospel. And this Gospel, pinagkakatiwala ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ikaw po yon at ako. Gusto mong mapigil o matigil ang korupsyon sa bansa natin? Give them the good news. Bigyan natin sila ng salita ng Panginoon kasi pag nagbago ang kanilang puso, may relasyon sila sa Panginoon. Kahit nasa harap pa sila ng lami-lamis ang pera, kapatid. Kung ang kanilang puso ay tama at may takot sa Panginoon, hindi nila gagalawin yon. Kaya ang solusyon, kapatid, hindi mga outward, inside. These people, kailangan nilang makakarinig ng Word of God. Kaya lang, paano makakarinig kung tayo hanggang ngayon, hindi pa rin natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon? Kontento na tayo. Hayaan mo yan sila. Basta ako ligtas na. Hindi yan ang sinabi ng Panginoon. At hindi yan ang inutos ng Panginoon sa iyo at sa akin. Niligtas ka ng Diyos. Binago ang buhay mo. Hindi para suluhin mo ito. Share it. Share it. Be a blessing. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon upang buong buhay natin ay mag-garden lang. Amen? Hindi po tayo niligtas ng Panginoon upang buong buhay natin, oras, lakas, igugol natin sa negosyo. Walang masama doon.
Kailangan natin gawin yun. Pero that is not the main call na ginawa na inutos ng Panginoon sa atin. Palagi po nating pabalik-balikan yung sinabi ni Kristo sa Matthew 28:19. Go and make disciples. Last time, ano ba yung verse na ginamit natin? Sa Acts chapter 5, verse 42. Ang sabi roon, araw-araw, nagpupunta sila sa templo, sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Kristo, tungkol kay Jesus ang Kristo. Day after day, ang mga disciples noon, hindi nagpapahinga araw-araw. They share the gospel. Every day po yun. And then they share the gospel. Saan? Everywhere. Diba? Every day, everywhere, and hindi sila tumitigil. Habang sila'y nagbabahagi ng Word of God, tumitindi at lumalakas yung pag-uusig, persecution, paghirap na kanang naranasan. Pero hindi sila tumitigil. Dahil ito ang utos ng Panginoon. Kaya sabi ng mga disciples, we obey God rather than men. Pipigilan ninyo kaming, pinipigilan kasi sila during this time eh. Pero sabi nila, pipigilan ninyo kami, hindi. Susunod kami sa Panginoon at hindi sa tao. And then they shared about Jesus. When you share the gospel, huwag niyo i-share about IFL, ICD, my church. Hindi yan ang gospel. Pag sabi mong gospel, magandang balita, it's all about Jesus. Don't even share about yourself. Although it's good, magbibigay ka ng testimony. But make sure na hindi ikaw ang makikita. The Lord Jesus Christ. That's why always give God the glory. When you share the testimony, make sure that that person, i-lead mo siya kay Christ, not to yourself. Nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, hindi upang dumami ang ating members dito sa church. No. Hindi ito padamihan, kapatid. Hindi ito padamihan. Nagbabahagi tayo ng Word of God dahil kailangan nilang maligtas. Alam ba ninyo, ang mga taong ito ay dire-diretso sa impyerno. And the only way to stop them from going to hell is the gospel, and that gospel ay nasa kamay mo. Dati, ganun tayo, kapatid. Bago tayo na born again, bago natin tinanggap at sinuko ating buhay kay Kristo, ganun din tayo ang direksyon natin. Naghihintay sa atin ang apoy ng impyerno. Hindi po yan pananakot. Totoo po yan. Kaya buhay pa lang tayo, patay na. But salamat sa Diyos, dahil sa kanyang consistent at hindi tumitigil na pag-ibig sa atin, binibigyan niya tayo ng panahon na habang tayo naglalakbay palapit ng palapit sa impyerno, tayo'y kanyang kinuha. Inagaw. And that happened when you give your life to Jesus. At yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo, ganun din ang sitwasyon nila. Every day as the day passes by, palapit ng palapit ang kanilang buhay doon sa impyerno. Mananagot tayo sa Panginoon kung wala tayong ginagawa upang ang mga taong ito ay mailigtas natin mula sa apoy ng impyerno. Mga disciples. And then, ngayon po, basahin po natin sa Acts chapter 11, 19 to 11. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. Hindi ito si Jimmy Esteban, ha? Si Stephen. Okay. Ngayon ko lang nalaman, Stephen. Jim, saan ba si Jimmy? I-English mo na rin para Stephen. No. Jimmy Stephen. Okay. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, pinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Verse 20. Subalit, may kasama silang ilang mga taga-Cyprus
at mga taga Sirin na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Grego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon. Maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. Ang chapter 11, kapatid, continuation po ito sa chapter 5. Nung napag-aralan natin last week. Sa chapter 5, grabe yung evangelism ng mga disciples. Hindi na nga sila nag-iisip kung ano ang kanilang magiging buhay in the future. Kasi their hearts were filled of zeal. Grabe yung pagkamasigasig nila sa paglilingkod ng Panginoon. Araw-araw, nagbabahagi sila ng Word of God. At dahil sa kanilang ginagawa, yung mga Pharisees and leaders of the church nagagalit sa kanila. Mas tumitindi ang persecution na kanilang binibigay sa mga disciples. And this time, ang mga believers binigyan ng sample ng mga religious leaders this time. Pinatay nila si Stephen sa pamamagitan ng pagbato. Remember si Stephen, if you read his story, isa sa masigasig na lingkod ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagbabahagi sa Word of God. Grabe na iinggit, nagalit itong mga religious leaders, they decided na patayin si Stephen in front of the public. Anong ginagawa nila? Binabato. Binabato. Ang lupit at ang hirap po noon. Pero mo ang sakit. Okay lang sana kung baril, isang bala ka lang, patay na. Bato, pag tumama, isang bato, pangalawang bato, pangatlo, ewan ko hanggang ilang bato. Mararanasan mo yung sakit ng katawan mo. And during ni Stephen, habang siya po tumatama sa kanyang katawan ng mga bato, he was praising the Lord. At hindi po siya nagkimkim ng galit sa mga taong nagbato sa kanya. Namatay si Stephen. At nais nilang ipagpatuloy, gusto nilang hindi lang si Stephen ang patayin, yung iba pang mga mananampalataya. Binabantaan nila. Kaya dito sa binasa natin, ang ginawa ng mga believers, nagkahiwa-hiwalay sila. Mula sa San Isidro, nagkalat na sa iba't ibang lugar. Pero ang sabi rito, kahit sila'y nagkahiwa-hiwalay, saan man sila pumunta, hindi sila tumigil sa kanilang misyon. Nagbabahagi pa rin sila ng salita ng Panginoon. Yung iba nagbabahagi sa mga Hodyo, yung iba naman nagbabahagi sa mga Gentile. Ito ang tawag ng Panginoon maging sa atin ngayon. Kaya, saan man tayo inilagay ni Lord, nasa company, nasa school, or nag-aral ka o nagtuturo, nagtatrabaho sa factory, kapatid, iyan po ang mission field mo. Hindi mo na kailangang tumigil sa trabaho para magbabahagi ng Word of God. Stay where you are because that is your mission field. Tinawag ka ng Panginoon sa lugar na yon. Share the good news to your katrabaho sa loob ng kumpanya. Hindi ho kayo ipinasok ni Lord sa kumpanyang iyon para lang magkakaroon ng income. Kasi kung tutuusin kahit saan kayo lalagay, kayang ibigay ni Lord ang income at kayang ibigay ni Lord ang pangangailangan mo. Pero dinala ka ng Panginoon sa lugar na yon for that purpose. Katulad ng mga disciples, umalis sila sa kanilang lugar dahil sa pag-uusig o paghirap, pumunta sila sa iba't ibang bayan, ngunit hindi sila tumitigil sa pagsasalita, pagbabahagi ng Word of God. Because that is our mission, that was their mission, and still it is our mission sa panahon natin ngayon. Grabe yung pag-ibig nila sa Panginoon. Kaya kung saan man po kayo nilagay ngayon, kapatid, hindi mo na kailangang mag-resign. Nasa workplace ka. Paano maliligtas yung mga kasamahan mo sa workplace mo, sa school, sa factory, sa company, or maging sa negosyo, kung aalis ka dyan? Sino ang magbabahagi sa kanila ng Word of God? Ikaw. That is why inilagay ka ng Panginoon dyan. Maliban lang kung sinabihan ka ng Panginoon, umalis ka na dyan, mag-mission ka.
Pero kung wala, ibig sabihin, yan ang mission field mo. Share the gospel. Bakit kailangan nating i-share ang gospel? Tayo po ay mga believers, Christians. Sino po ba ang mga Christians dito? Okay? Ay, yung iba, anong tawag sa inyo? Ha? Anong tawag? Christian? May Christian at saka Christian. Paano tayo nagiging Christian? Tayo po ay nagiging Christian, nagiging believer, nagiging anak ng Diyos or Christian. Not by birth. Ha? Nagiging Christian tayo dahil sinuko natin, binigay natin at si Kristo ang ating Panginoon. Kaya nga Christian from the word Christ. Amen? Tayo yung mga Christian. We need to share the gospel. We need to share Christ to others. I'm praying, Lord, every time, pag tumatayo ako dito sa pulpit, ang dami pong mensahe sa Scripture. Mula Genesis hanggang Revelation, ang dami-dami po. Kung tutuusin, hindi tayo mauubusan. Pero bakit paulit? Every time I pray, Lord, ano bang mensaheng ibibigay ko sa mga anak mo? Kasi kayo po, si Lord ang in charge sa inyo. Ako rito, may part din ako. Pero si Lord po ang nagmamay-ari sa inyo. Kaya many times I ask the Lord, ang dami ko ng mga outlines. Pero bakit pabalik-balik tayo rito sa Great Commission? Bakit pabalik-balik tayo sa evangelism? Kasi alam ni Lord na marami sa atin ang hindi pa rin sumusunod. Huwag ka nang maghintay na magiging graduate ng seminary. Kung may pagkakataon na pumasok ka sa seminary, you do it. That's a blessing, that's an opportunity. Pero kung yan ang gagamitin mong dahilan na hindi ka mag-share ng gospel dahil hindi ka trained sa seminary, hindi yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Inuutosan niya, go and make disciples. Hindi niya sinabing pumasok muna kayo sa mga seminary. Mag-Bible school muna kayo. Hindi, go. Why? Ikaw mismo nakaranas ng pagbabago. Yan. Yan na ang tool or gamit na pwede mong i-share sa iba. So why? Bakit kailangan natin mag-share sa gospel? As believers, because Jesus commanded it. Dito, pabalik-balik tayo rito. Paging si Jesus, paulit-ulit niyang binabalaan at sinasabihan ang kanyang mga unang disciples. Dahil alam niya ang tao ay makalimutin. Amen? Makalimutin. Memory verse nga natin, wala na eh. May verse pero wala nang memory. Ha? Makalimutin, kaya paulit-ulit. Hanggang ito po ay magiging part na ng buhay natin. So why we need to share the gospel? Unang-una dahil ito po ay utos ng Panginoon. At ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, ng Word of God, hindi po ito suggestion. Hindi po ito suggestion. Hindi po ito payo ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay utos. At kung ito ay utos, dapat nating gagawin. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Saan yun? John 14:15. John 14:15. Ano yun? Anong verse yun? Anong sinabi doon? Sino makamemorize? Palagi na nating pinag-aralan yan. Palagi nating na-discuss dito sa harapan. If you love me, you will obey my command. Sinabi yan ni Jesus. Kasi madali lang mangako. Madali lang. Patango-tango, okay lang. Pero ang sabi ni Lord, kung talagang mahal mo ako,
susundin mo ang aking mga utos. At ang pagbabahagi ng gospel ay utos ng Panginoon. Kaya kung talagang mahal mo si Lord, kung talagang tumatagos sa puso mo yung kantang I love you Lord, mahal na mahal kita Panginoon, kung talagang totoo sa buhay mo ang kantang yon, di magbabahagi ka ng Word of God. Amen? May nasira na ba tayo? May nasira na ba tayo ng Word of God? Amen? Hindi ko lang tatanungin kung ilan na, pero actually, to me, it does not count kung how many, kung ilan eh. Basta nasusunod mo yung utos ng Panginoon. Alam niyo, may dalawang uri ng sin or kasalanan. Okay? Una, itong tinatawag na sin of commission. Ano ba tong sin of commission? Okay. Ang sin of commission, ito yung ginagawa mo, okay? Iniutos ng Panginoon na huwag mong gawin, pero ginagawa mo. Ito yung tawag na sin of commission. Okay? Inuutos at sinasabi ni Lord na huwag mong gagawin, pero ginagawa mo. Ang tawag doon, sin of commission. Example doon. Pag sisinungaling, pagnakaw, adultery, hatred, lasinggero, mga lasinggero, amen. Salamat, wala na. Gossip. Biblikal. Itong lahat, iniutos ng Panginoon na huwag mong gagawin. Pero minsan ginagawa mo. Sino dito ang hindi na nagsisinungaling? Simula nung siya na born again. Pastor, ako hindi na ako nagsisinungaling. Minsan na lang pag nadulas. Alam mo ang Christian, kahit madulas man o hindi na yan nagsisinungaling. Amen? Naalala ko lang one time yung testimony doon sa Bible school na pinasukan ko ngayon doon sa Mindanao. Bagong pasok na estudyante. Sinabihan ba naman bigla ng pastor na, ikaw mag-opening prayer ngayon ha? Nagulat ang estudyanteng yun. Sa halip na hallelujah ang lumabas sa bibig, nagmumura. O yun, lumabas ang katotohanan. Kaya, ako ay Christian, huwag mo lang gulatin. Pero ang tunay na Christian, gugulatin mo maro hindi. Lalabas talaga kung ano yung nasa puso niya. Pag nagugulat ang tunay na Christian, ano ang lalabas? Hallelujah, praise the Lord. Di ba? Pero kung hindi, ano? PI na yan. Di ba? Kung ano na ang tinatawag. Pero kung Christian, yun nga. Praise the Lord, hallelujah. Pero dahil sa gulat, may kasabay na sampal. Wala pa rin. Amen? So ito yon, sin of commission. Naintindihan natin? Sinasabi, inuutos ng Panginoon na huwag mong gagawin, pero ginagawa mo po rin. Ito yung mga nabanggit dito, mga example lang to. Pagsisinungaling, adultery. Pag sabing adultery, malawak po ang description nun. Okay? Pagnanakaw, yung pagnanakaw, yung paggamit ng mga gamit ng iba na hindi ka nagpapaalam. No? So, ginamit mo, hindi ka nagpaalam, binalik mo naman, ay pagnanakaw pa rin yun. Pansamantalang pagnanakaw. Tama ba yun? Pero pagnanakaw pa rin. Kaya mga anak ng Diyos, okay? Bago kayo gumamit sa gamit ng iba, magpaalam kayo. Para iwas gulo ba? No? Naalala ko yung tatay ko noon, sympathizer pa yung tatay ko. So sa kami sa bahay, mga Kristiyana, yung mga kasamahan namin sa church, pag pumupunta sa bahay, no? Para na rin sa kanila yung bahay. Minsan yung iba, dediretso na sa kusina. Natisod yung tatay ko noon. Dahil ganun. Masyadong confident, masyado nang komportable. Pagdating sa bahay, mula sala, diretso kusina. Binubuksan yung kaldero. Kaya sabi ng tatay ko, ito, yung tatay ko kasi, ano yun eh, observant.
Observant, English po yun ng chismoso. Sabi ng tatay ko, kayong mga born again, wala na kayong galang. Totoo naman. Biro mo, mula, kapapasok pa lang ng bahay, didiretso ng kusina. Kahit gaano kayo ka-close, kapatid, magkakaroon pa rin kayo ng boundary. Ha? Huwag naman ganon. Dapat cautious, careful din kayo. Hindi porket close na ang friendship ninyo, magkakasama sa church, pagpunta niyo sa bahay nila, ay parang sa inyo na rin yung bahay nila. Hindi. Be careful sa mga gawain mo. Huwag kang kumain hanggang hindi ka i-invite. Eh minsan sa atin, nauna pa tayong umupo kasama sa Tagaloob. Diba? Hindi pa nga tapos mag-prepare ng table, nandoon ka na. Ang masakit pa doon, nagsasyawi ka na. Ay, Lord. Sin of? Ano yung sin of commission? Ngayon, pangalawa is yung sin of omission. Ang sin of omission, ito yung utos ng Panginoon na dapat mong gagawin pero hindi mo ginagawa. Ang sin of omission, ito yung iniutos ni Lord na dapat mong gagawin ngunit hindi mo ginagawa. Isa na rito yung prayer. Bible reading, study the Word of God. Di ba? Ginagawa natin ito. Pag may naalala lang. Pero ito yung utos ni Lord na dapat gagawin natin regularly. And then, sin of omission, pasok dito, ang pag-share ng Word of God, evangelism. Iniutos ito ni Lord. Go and make disciples. Hindi natin ginagawa. Anong nangyari? Nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Sin of omission. Iniutos ni Lord na dapat natin gagawin, pero hindi natin ginagawa. Kaya mananagot tayo sa Panginoon. Hindi tayo nag-pray, refusing to forgive. Okay? Hindi tayo nagpapatawad kung ano-ano pa yung mga inutos ni Lord na dapat natin gagawin ngunit hindi natin ginagawa. Sin of omission po yon. Okay? So, pag hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, nagkasala pa rin tayo under this category, sin of omission. Pag hindi natin mahal ang ating kapatid, sin of omission pa rin yun. Love one another. Amen? Forgive one another. So number 2, bakit kailangan natin mag-share ng gospel? Because the gospel is the only way of salvation. Kahit anong pilit, anong insist ng ibang relihiyon na sila ang tama at sila ang totoo, hindi mabago ang totoong katotohanan na sinabi ni Jesus. Siya lang po ang kaligtasan. The only way to heaven is through Jesus alone. Hindi nga sa ating sarili. It is not by good works. Mapupunta tayo sa langit, hindi sa ating mga sariling gawa, mabuting gawa, kapatid. Lilinawin po natin yon. Kaya huwag mong sabihin, mapupunta siguro ako sa langit, Pastor, dahil linggo-linggo po, nagpupunta ako sa church. Nagbibigay po ako. Hindi ho ganon, kapatid. Kahit gaano ka katapat sa church, kung hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, wala ka pa rin kaligtasan. Kaya kung may mga nagtuturo, nagsasabing hindi kayo maliligtas kung hindi kayo kasama, hindi kayo member ng relihiyon nila. Kapatid, wag po tayong magpalinlang. Kahit gaano kagaling yung explanation nila, hindi magbabago ang katotohanan. Only Jesus. Siya lang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan sa Kanya. Hindi po, wala hong ibang paraan na binigay ang Panginoon para tayo ay mapunta sa langit. At itong ating mga kababayan, mga kapatiran, kailangan nilang malalaman ito. Kung ito ay naiintindihan mo, bakit? May nagsasabi sa'yo. Sinabihan ho tayo ng Word of God. Bakit tayo nagiging believer? Bakit tayo nagiging Christian? May nagsabi sa atin.
May nag-invite sa atin. And later on, naintindihan natin ang salita ng Panginoon. The same thing sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kababayan. Kailangan din natin silang sasabihan na si Jesus lang po ang kailangan para tayo makakapunta sa langit. Wala na. Wala pong iba. Kaya nga, si Jesus lang ang ipinako doon sa cross para hindi na tayo magkakaroon ng confusion. Before Jesus died on the cross, may mga relihiyon na po. Mga malalaking relihiyon. Kung talagang ang relihiyon ay makakaligtas, pwede naman niyang sabihin sa mga tao, sige, pumasok na lang kayo, magpa-member kayo sa relihiyong ito at kayo ay maliligtas. Pero hindi. Kailangan niyang pumunta personally dito sa lupa at ang kanyang katawan kailangang maialay doon sa cross dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng tunay at nag-iisang kaligtasan. At ito ang kaligtasan, ito ang katotohanan na dapat nilang malalaman. At paano sila makakalam kung hindi natin sila sinasabihan? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapatid, mga mahal natin sa buhay ito, paglipas ng araw, palapit ng palapit sila sa apoy ng imperno. Hindi ka ba concerned doon? Kayanin ba ng sikmura mo? Ikaw alam mo na ang katotohanan. When you die, you will go directly to heaven because of Jesus. And here we are, yung kasama mo sa work, yung kasama mo sa school, yung classmate mo, yung co-teacher mo, yung kasama mo sa factory. Mapapahamak ang kanilang kaluluwa dahil takot kang magbabahagi ng Word of God. Kung talagang concerned tayo, kapatid, hindi natin titingnan ang ating sariling ating kapakanan. Kahit pagbabantaan ka ng ibang tao, maging boss mo, sino ang masusunod? O pag mag-share ka ng Word of God dito, hindi matutuloy ang promotion mo. Ang promotion ay hindi nanggagaling sa tao, nanggagaling sa Panginoon. Kung ginagawa at sinusunod mo ang Panginoon, kahit gaano katigas ang puso ng boss na yon, pag sinabihan na ng Panginoon, hindi siya makapag-resist, hindi siya makapag-say no. Kaya focus tayo sa utos ng Panginoon, kapatid. Alam po natin, napakalapit na po ang pagbabalik ni Kristo. Ngunit ano ba ang ginagawa natin ngayon para yung iba ay magkakaroon ng kaligtasan? This week? Or last week? May tao ba tayong nasabihan about the Word of God? May tao ba tayong na-pray sa Panginoon? Alam mo, ang pagbabahagi ng Word of God, ito po ay intentional. Hindi po kung may panahon lang. Ikaw talaga sasadyain mo ito. Kaya nga yung mga disciples, binasa natin sa Acts chapter 5, temple at saka house to house. Kasi with purpose talaga, intentional. Hindi naman yung bahay lalapit sa kanila eh. Sila ang lumalapit sa bahay-bahay at nagbabahagi ng Word of God. At sa panahon natin ngayon, actually, napakaraming opportunity at paraan na makapagbahagi tayo ng Word of God. I-maximize po natin ang gamit ng social media. Texting, kahit sabihin mo lang sa kanya, sis, kapatid, or friend, kaibigan, pinipray kita. At ipakita mo sa kanya ang buhay, paano mamumuhay bilang anak ng Diyos. Alam niyo, one time, no, testimony, nung ang aking tatay ay sympathizer pa lang, kinuha siyang mag-construct ng isang dormitory doon po sa Bible School na pinasukan ko ngayon. Sympathizer pa lang yung tatay ko. Ibig sabihin ng sympathizer, minsan, nagsisigarilyo, parang ikaw. Meron ba dito? Wala na, wala. Salamat at walang tinamaan. Dahil sympathizer, minsan nagsisigarilyo, minsan umiinom, ganon. At minsan lumalabas sa bibig ang yung mura. Pero nung siya nag-work sa Bible School na nag-construct
Nakatulong pa nga ako doon nung kami nag-start ng foundation. For many times, yung Amerikanong missionary na head ng Bible school na yon, no? Palagi niyang hinahatid sa bahay yung tatay ko. Pauwi. Palaging ginagawa niya yon. Amerikano yon. Kaya yung mga kapitbahay namin doon, nagulat. Dahil yung tatay ko, carpenter, pero may driver siyang Amerikano. No? Pero, ang nakakamangha doon, dahil yung tatay ko mismo, na-touch sa kindness at humility ng Amerikanong yon. Kaya siya na mismo, yung buong buhay niya, isinuko niya sa Panginoon dahil hindi niya naririnig sa Amerikanong ito, nakikita niya. Our life should be like that as well. Amen? The way we live, the way we talk every day, ito po ay magpipreach na sa kanila. Mag-i-encourage sa kanila to know the Lord more dahil nakita nila sa buhay mo. Hindi yung puro ka lang verse, quote ng verse, hindi naman nila nakikita sa buhay mo. Amen? The only way to salvation is the Lord Jesus Christ. Wala tayong question doon. Amen? Eh pag minsan kasi naririnig ko mga debate, itong relihiyon namin ang pinakauna. Kaya ito ang tinayo ni Kristo. Ang Bible ay hindi naisulat kung hindi dahil sa aming relihiyon. Hindi po totoo yun. Pero kung sakali sabihin natin totoo, kapatid, kahit sasabihin mo man, isigaw mo man sa buong mundo na ang relihiyon ninyo ay tinayo ni Kristo, kung ang pang-araw-araw mong pamumuhay ay salungat sa tinuturo ni Kristo, wala ka pa ring buhay na walang hanggan. Amen? Sasabihin mo man, kami ang totoo, kami ang relihiyon, kami ang totoo, kami ang may-ari ng Bible, kami lang ang relihiyon na tinayo ni Kristo. Pero kung ang buhay mo araw-araw nagpapakita na salungat sa tinuturo ni Kristo, wala pa ring saysay. Kaya importante buhay natin. Number 3, last point. Bakit kailangan natin mag-share ng gospel? Because hell is real. Totoo po ang impyerno. Alam niyo ang kaluluwa ng tao, ito ngayon nakaupo, tayo, itong katawan natin, dinadamitan natin, ito yung katawan natin. Pagdating ng panahon, dadalhin ito sa sementeryo. Amen? Ang totoong ikaw, yung kaluluwa mo, siya ang haharap sa Panginoon. Itong katawan natin ay hindi siya concerned sa eternity. Yung katawan natin hindi concerned sa eternity. Kaya may fight, may awayan, may struggle. Kasi yung kaluluwa mo gustong pumunta ng church, gustong maglingkod sa Panginoon, gustong mag-pray, yung physical mo hindi. Nakipaglaban yun. Kasi ito naman wala eh. Hindi naman ako pupunta sa langit o sa impyerno. Itong katawan mo pupunta sa sementeryo. Bubuhatin niya ng mga staff ng punerarya. Hindi ko lang sasabihin. Baka ma-promote pa yan, padalhan pa tayo ng kabaong dito. No? Ang totoong ikaw, pag iyan ay maghihiwalay na sa katawan natin, ito yung haharap sa judgment. Ito yung dapat paghahandaan natin. There is hell, sabi ni Jesus. Si Jesus nagtuturo for many times, nagtuturo po siya na may impyerno. Yung mga disciples, yung topic nila about hell is kunti lang eh. Pero si Jesus, during His time here on earth, most of the time, nagtuturo siyang may impyerno. At ito ang pupuntahan ng mga tao, maliban lamang po kung sila ay maniniwala sa salita ng Panginoon. Ito sana ang pupuntahan mo. Ito sana ang pupuntahan ko. Kung hindi tayo naniniwala kay Kristo. Kaya yung sabi ko na araw-araw itong mga taon to palapit ng palapit sa gate ng impyerno.
wala ba na tayong ginagawang hakbang para mailigtas natin? Alam mo, nakakatakot. Grabe, maraming description si Jesus paglalarawan na binigay niya sa impyerno. Nakakatakot. Ngunit isa talaga na ako ay natatakot doon is yung sinabi niya sa Mark chapter 9 verse 48. Ano sabi niya ron? Ang mga uod doon talking about sa hell. Kasi basahin mo yung mga naunang verse, he was talking about impyerno. At ang sabi niya sa 48, ang mga uod doon. Ano? Hindi namamatay. At ang apoy ay hindi rin namamatay. Kung gaano kalakas ang apoy ng impyerno nung ito'y unang araw na nilikha ng Panginoon, ganoon pa rin siya kalakas hanggang ngayon. Nakakatakot. Sabi ko, Lord, paano yun ba? Apoy, tapos may uod na hindi namamatay. Patalinghaga ba ito or direct at clear ang sinabi ng Panginoon eh? Alam niya ang impyerno kasi unang-una siya ang lumikha dito. Ang impyerno, hindi si Satanas ang lumikha. Ha? Ang impyerno ay nilikha ng Panginoon as a punishment place para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ito po. Kaya lang sabi ko, nakakatakot talaga doon. Tapos hindi namamatay. Ibig sabihin, ang mga uod na ito, simula noon hanggang ngayon, nandoon pa rin. Hinihintay, nag-welcome sa mga kaluluwang mapapahamak, mapupunta doon. At ang apoy, kahit si Satanas, hindi niya kayang patayin. Kaya nga yung rich man sa kwento ni Lazarus, rich man and Lazarus, yung mayaman, iyak ng iyak, sigaw ng sigaw, at I believe until this very moment, kasi nararanasan niya yung hirap, yung punishment na kanyang dinanas. Dahil nung siya'y buhay pa, binabaliwala niya ang Panginoon. Nagmamakaawa nga siya kahit isang drop lang ng tubig mula sa daliri ni Lazarus para lang mararamdaman niya yung magkakaroon na siya ng kunting lunas sa kanyang sobrang uhaw. Pero wala na. Hell is a place of punishment. At bakit? Tandaan ho natin. Bakit madalas itong tinuturo ng Panginoon? Kung may langit, may impyerno. Kung may langit, totoo po ang langit, lahat ng tumanggap kay Kristo, ang punta po natin ay langit. Amen! Lahat ng hindi tumanggap kay Kristo, ang pupuntahan ay impyerno. Hindi po naglilihim, walang tinatagong sekreto ang Panginoon. Publicly sinasabi po niya ito. Bakit? Hindi upang tatakutin ang tao. Para bibigyan ng warning ang bawat isa sa atin na seryoso po ang kasalanan. Seryoso, napakaseryoso, na kung ito'y baliwalain mo, the consequence of your sin will bring you to hell. Kaya ang sabi ni Jesus, stop sinning. Repent. Kasi walang taong makasalanan ang makakapunta sa langit. Directly, hell. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi niya ginugulat ang mga tao, sinasabi niya ahead para magkakaroon sana tayo ng tamang desisyon na ngayon pa lang habang buhay tayo ay gagawa na tayo ng tamang desisyon. Ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Bakit nagtuturo siya about hell? Para sabihin sa mga taong maniniwala tayo sa Kanya. Para tanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, hindi po biro ang impyerno. Alam po yan ng Panginoon. Alam po ng Panginoon yan. Maging si Satanas, alam niya na hindi biro ang impyerno. Sa impyernong ito, siya ay paparusahan kasama ang kanyang mga demonyo. Hindi ako nagmumura.
At alam ni Satanas na malawak ang impyerno para sa kanya, kaya nais niyang dadalhin doon ang pinakamahal na creation ng Panginoon, ang tao. Balik tayo sa Garden of Eden, ganoon ang nangyari. Kaya lahat ng tao, because of disobedience, nakahilira, nakapila, papuntang impyerno. Ngunit, hindi nagtatapos doon ang kwento, kapatid. Binigyan tayo ng solusyon, nag-iisang solusyon ng Diyos Ama. Para tayo maliligtas mula sa kapahamakan. When we receive Christ, na-detour, nagkakaroon ng redirection ng ating buhay mula sa kapahamakan, directly sana sa kapahamakan, nung binigay natin ang ating buhay kay Kristo, na ilipat tayo sa direksyon, sa kabutihan, papuntang langit. Amen. At hindi ho natin kayang suluhin ang langit kung hindi natin may sama ang ating mga mahal sa buhay. That is why you need to share the gospel. Hindi mo na business kung sila'y maniniwala or hindi. Just release the word. Sasabihin mo lang, kapatid, at ang Panginoon na ang gagawa ng next move para sa buhay ng taong iyon. Remember ang pangako ng Panginoon, hindi nasasayang ang kanyang salita. When you give His word to that man, to that woman, after that, hindi mo na alam kung ano ang nangyari sa kanyang buhay. But alam kong hindi siya binibitawan ng Panginoon. Kasi nandoon na sa kanyang puso ang salita ng Panginoon. Magugulat ka na lang. Pagdating ng panahon, pag pumasok ka doon sa langit, may mag-welcome sa'yo. Hindi mo kilala. Pero naalala ka niya dahil sa ginawa mo. Kaya wag tayong mapapagod, kapatid. Napakalapit na po. Napakalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng mga signs nandito na po. Nangyari na po. Kaya gising, kapatid. Share the Word of God. Ang mga taong ito ay naghihintay lang po sa salita na sasabihin mo sa kanila. Nasa inyong kamay, nasa atin po ang pag-asa na kanilang hinahanap. Hindi po sa pera, hindi sa posisyon. Kaya kahit paulit-ulit itong ating mga leaders, kahit anong batiko sa media, may corruption pa rin. Why? Dahil ang kanilang puso ay hindi nag-change, hindi nababago. At nagbago lang po yun, kapatid. Kung gagampanan natin ang ating responsibility, ibabahagi natin sa kanila ang salita ng Panginoon. Dahil ito lang ang makapagbago ng buhay nila. Ito lang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. I pray po na tayo ay manumbalik, magising muli mula noon sa first love natin sa Panginoon. Repent! It's not yet too late. Stop judging. Alam mo, ang problema sa mga anak ng Diyos sa church, sa body of Christ, nag-aaway yan. Nagdedebate. Mga issue na hindi masyadong mahalaga. Ginagawang top priority. Alam mo, isa lang ang utos ng Panginoon, go and make disciples. Pinipilit natin at ini-insist natin yung mga teachings sa mga church natin na wala namang sinasabi ang Word of God tungkol doon. Ang malinaw lang sinabi ng Panginoon, ibahagi natin ang kanyang salita. Amen. I believe, kapatid, si Lord nangungusap sa iyo ngayong umaga. At hindi ka bibigyan ni Lord ng katahimikan hanggat hindi ka mag-say yes sa Kanya. Huwag ka nang mag-resign sa work mo. Kailangan ka ng Panginoon doon. Nasa iyo ang kaligtasan. You are a blessing to that workplace. Kaya napapagod ka dahil hindi mo sinunod si Lord, but share the gospel to your workplace. Mga teachers, bakit nagiging palaging pasaway yung mga estudyante mo? Bakit palaging pumupuna yung mga co-teachers mo? Dahil hindi mo ginagampanan ang tungkulin mo. Pinupuna mo sila pero hindi mo sila sinasabihan ng Word of God. Hindi ang policy. Tandaan ho natin.
Hindi ang policy ng school. Hindi ang policy ng kampanya ang makapagbago ng buhay nila. Hindi ang policy ang makapagbago ng puso nila. Word of God. Amen? Amen? Are we willing to share the Word of God? Yung sinabi ko sa inyo last time, magiging burden natin, passion natin, Lord, before this year ends, bago po magtapos ang kasalukuyang taon, may tao na po akong nasasabihan ng inyong salita. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para lang po tagapagpakintab ng mga upuan natin. Magbibigay ng tithes and offering. Hindi po yun. Tayo po yung pinag-iisa ni Lord para po tayo ay humayo at maghahasik ng kanyang salita. Kailan pa ba tayo kikilos, kapatid? Araw-araw, thousands and thousands of people ang namamatay every second. According to study, every second, at least 3 tao ang namamatay at ilan sa kanila ang napupunta sa impyerno dahil nagiging pabaya tayo. Bilang ka ng 1 second. 1, 3 ang patay. 2, another 3. Araw-araw po yun. Hindi ba tayo concerned sa kanilang kaluluwa? Hindi po tayo niligtas ni Lord para lang magpapayaman sa ating sarili, magpapalaki, magpalaganap ng negosyo. Hindi po yan ang purpose ng Panginoon. The Lord has saved you to share His good news. Alanganin po, sino pa ba ang mag-share ng gospel? Yung mga taong hindi ligtas? Of course, ikaw. Si Satanas ba ang kailangang mag-share ng gospel? Hindi. Of course, ikaw. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Very strong ang presence ni Lord ngayong umaga. At ito po, alam ko right now, kinakausap ka ng Panginoon. Regardless of your age, dahil may sinasabi si Lord sa'yo. Humble yourselves. Humble yourselves at surrender sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ang paa. Tayo po ang bibig ng Panginoon sa mundong ito, kapatid. Let us do our parts, our responsibility. Hallelujah, Lord. Let us all, one by one, isa't isa po sa atin, kausapin natin ang Panginoon. Kung kailangan mong humingi ng tawad, do it. Be humble before the Lord. Maraming oras, araw at panahon ang nasasayang dahil hindi mo ito ginagamit. Maraming pagkakataon na sana magbabahagi ka ng Word of God pero nang ibabaw ang takot. Humingi ho tayo ng tawad sa Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord. Kausapin mo ang Panginoon, kapatid. Talk to Him. Nakikinig po ang Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Together as one church and one body. Humihingi po kami ng tawad sa inyo. Maraming oras at panahon na sasayang. Maraming kaluluwa ang napahamak dahil naging pabaya kami sa aming tungkulin. Lord, sa oras na ito, patawarin niyo po kami sa aming kakulangan. And Lord, gagamitin niyo po kami bilang iyong bibig at paa. Magbabahagi po kami ng iyong salita. Hindi kami mahihiya, hindi kami matatakot.
Dahil ang gospel na ito ay kailangan ng mundo. Kailangan nilang mapakinggan. Lord, use me. Declare po natin, kapatid. Lord, use me. Lord, use me. Itong mga huling araw, Lord, use me. Lord, use me. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Lord, bigyan po ninyo kami ng boldness. Boldness. Hindi kami mahihiya, hindi kami matatakot na magbabahagi ng inyong salita. Pagtatawanan kami ng ibang tao, Lord, hindi kami pipigil, hindi kami titigil. Lord, we will obey you rather than men. Hallelujah. Sa loob ng aking workplace, bigyan ninyo ako ng lakas, Panginoon, upang maibahagi ang iyong salita sa aking mga kasamahan. Sa loob ng aking school, mga co-teachers, mga classmates, bigyan po ninyo ako ng boldness. Lord, hindi ako matatakot at mahihiya. Ibabahagi ang inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Bago po kayo darating, Panginoong Hesus, marami kaming mga kaluluwa ang naagaw mula sa apoy ng impyerno. Marami kaming mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kababayan na aming naagaw na snatch mula sa pila patungong impyerno. Salamat, Panginoon. Lord, naririnig mo ngayon at nakikita niyo po ang pagsisisi at pagpapakumbaba ng inyong mga anak. Salamat, Lord. Linisin niyo po sila. Bigyan niyo siya ng lakas at tapang upang hindi mahiyang magbabahagi ng inyong salita. Ang sabi po ng Panginoon, may ilan sa inyo ngayon dito. Hindi pa ninyo sinuko ang inyong buhay sa Panginoon. Hindi pa ninyo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin ninyo si Kristo ngayon, kapatid. Sundan po ninyo ako sa prayer na ito. Kayong lahat po na nais tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa inyong buhay. Sumunod kayo sa akin sa prayer na ito. Panginoong Hesus, sa umagang ito, ako'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Linisin niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ako, Panginoon. At simula ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y susunod sa inyo. Salamat, Panginoon. Ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Amen. Lord, I speak blessings upon this brother and sister na tumatanggap sa inyo ngayon. Bless your word na itong lahat po ay magagampanan namin at may apply namin. In Jesus' name, amen at amen.